So magandang gabi mga tropa. Ngayong gabi, ang trabaho namin, itutuloy ko yung trabaho na pinapagawa sa akin. Bali yung mga upuan kasi namin, sira na yung mga upholstery. Ito, ano na siya, durug-durug na siya. Ayan, oh. Kasi 5 taon na rin kasi itong barko eh. So ayan, oh, sira-sira na siya. Ang ginawa nila sa dry dock, hindi sila umorder ng bagong upuan. So instead, ang ginawa nila, umorder sila ng ayan, umorder ng leather. So may mga nagawa na. Ito gawa ni partner, ito naman gawa ko. Ayan. So ito pang isa, ayan. So ito nagawa ko na din, natahi ko na. Ayan yung isa, itutuloy ko lang. Tinatapos ko lang yung pinapagawa sa aking flag kasi kailangan namin ng flag para sa sa puerto. Yung isa ginagawa ko pa. Ayan, oh. Tinatahi ko pa lang. So paano ko siya tinahi? So ito, tips. So good morning guys and welcome to my YouTube channel. Ngayong araw nga ipagpapatuloy ko yung panibago kong trabaho ngayong araw kasi from dry dock, after magawa yung mga dapat gawin sa dry dock, isa sa mga naging task namin after dry dock is mag-repair ng mga sofa. Kasi yung sofa nga ng aming barko is halos 5 years na din. Sira-sira na siya kasi syempre araw-araw siyang ginagamit ng mga nasa barko. And then kung mapapansin nyo, ayan, oh, kita nyo naman, durug-durug na siya. So hindi na siya masyadong magandang tingnan. So nagpadala sila ng bumili sila sa dry dock ng leather material para i-repair namin dito sa barko. At syempre, para magamit namin ng maganda at maayos yung aming mga sofa dito sa aming crew and officers day room. So ngayon, ito mapapansin nyo, ito yung una kong i-repair. Kita nyo naman, oh, talagang halos mabubutas na yung yung pinaka leather niya. And nakapag-cut na rin ako ng unang leather. Ito yung unang-una kong gagawin. Pero most likely, ang ginagawa ko kasi, pag sinimulan ko yan, ang gagawin ko, meron akong measurements na ginagawa. Yung pag binaliktad ko siya, doon ako nagma-marking sa loob. And then, yung pinakakanto ng caution o yung foam na yan, lalagyan ko siya ng marking sa tela, doon sa leather material, para yun yung gagawin kong marking, measurement, para habang tinatahi ko siya ay hindi siya gagalaw, no? So bawat edges ay meron siyang measurement na height, yung foam na around 4 inches, and then nilalagyan ko siya ng 1 inches na additional para pag binaliktad ko siya at tiniklop ko, tinahi ko na siya, yung pinagputulan ng material ng tela is maipapasok natin sa loob para hindi siya kita. So mostly ng pagtatahi, basic, ganun yan. Itinatago sa loob yung pinagputulan para hindi siya makita at mas matibay siyang tingnan. So yan, kapag nagsimula na akong magtahi, ang ginagawa ko, yan, dahil meron na akong marking, alam ko na yung measurement ng hihilahin ko na leather sa kabilang side. Uunahin ko muna yung side na yan. And then, maglalagay ako at least 1 inches na pasobra kasi babaliktarin mo nga yan. Ayan, makikita nyo binabaliktad ko siya para pag tinahi nyo, ang tatamaan niya is yung pinagtiklupan, hindi yung pinakadulo. So yan yung parang basic ng mga ng pagtatahi. Kahit tingnan nyo yung damit nyo, yung pinakalaylayan niya nakabaliktad yan sa loob, hindi siya nakalabas. Kasi minsan yung ibang material, pag pinagputulan, nakalabas pa yung hibla-hibla ng tela or ng katulad niyan, leather, hindi siya magandang tingnan. And pwede siyang ma-rip off, yung parang matastas sa Tagalog. Kaya ang ginagawa dyan, basically, pag nagtatahi kayo,
ipinapasok siya sa loob. Since basic nga siya, pero syempre pag hindi ka naman marunong magtae or hindi ka mahilig magtae, syempre hindi yan basic kasi hindi mo naman kabisado. Pero dahil bata pa nga ako, mahilig akong magtahe kasi ano yan parang libangan yan. Libangan ko yan nung bata ako. Yung naalala ko nung bata pa ako, merong belt bag yung tatay ko. And then, dahil wala akong pambili, syempre bata pa ako nun, gusto ko magkaroon ng ganon, yung belt bag ng tatay ko. Kasi taxi driver yung father ko. Meron siyang belt bag na Kumbela ang brand. Yung brand na yon, maganda siyang brand nun. And then, marami siyang bulsa. Kapag may bag kasi, ang daming bulsa, natutuwa ako. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga reta-retaso na tela. Then pumutol ako, tinahi ko, ginaya ko yung niya, yung belt bag niya. Nagulat yung airpot ko, sabi niya, paano mo nagawa to? Kaya yun, simula nun, parang isa sa hobby ko sa barko ay yung pagtatahi. Kapag nagtatahi ako sa barko, anything, canvas, mga chopping guard, anything na pwedeng tahiin, flags, na may mga kailangan tahiin. Actually, hindi ako nagtatrabaho niya, naglilibang ako pagka nagtatahi ako. Kasi, yun nga, isa sa libangan ko yan pag nagtatahi. Kaya kung mapapansin nyo, sa video ko later, makikita nyo, meron akong dala sa barko na sarili kong sewing kit. Meron akong dalang sariling panahi. Kasi minsan may mga projects akong ginagawa, nagtatahi ako. And then, para meron akong sariling gamit. And then yan, habang tinatahi ko siya, hindi mo siya tatahiin ng dire-diretso. Habang tinatahi mo siya, ibabalik mo siya doon sa original position niya ng marking mo, doon sa may kanto, para makita mo kung lumalayo ba. Kasi mamaya tahi ka ng tahi. Tapos pagkatapos mo sa dulo, wala na pala siya sa alignment. So kailangan titingnan mo siya. Ayan papasin nyo, medyo ina-adjust ko siya. Kailangan nando siya sa alignment niya para hindi siya lalayo. And very important na meron kang allowance para pagdating sa kabila mahihila mo siya uli at matitiklop sa dulo, no? So basic lang naman yan, pero dahil mahilig nga tayo magtahi, kaya kaya nating mag-repair ng mga ganyang material. Although first time kong mag-repair ng ganyan kasi dati hindi man ako nakapag-repair ng ganyan. And then yan, kung mapapansin nyo, ayan na yung unang repair natin. Ayan na yung unang side. Kaya siya parang kulukulubot kasi hindi pa siya nahihila. Kasi babanatin mo pa yan Kapag natahi mo na yung kabilang side, babanatin mo na siya. Dahan-dahan na siyang maghihilaan. Kapag natahi ko na yan, ang susunod ko, hindi ko siya tatahiin paikot. No? Hihilahin ko siya sa kabila. Hindi mapansin nyo, ayan yung gamit ko. May dala akong sariling gamit na panahi sa barko. Ayan. After ko matapos yung kabila, napapansin nyo, yung kabila, halos patapos na kasi yan. Hindi ko siya tinatahi ng paikot. Tinatahi ko siya ng yung opposite side para maghihilahan siya. Kapag nahila ko na siya sa opposite side, medyo banat na yung leather. Tsaka ko natatahiin yung left or right side na remaining. Tapos huling-huli, yung huling side, hihilahin mo uli. Pero ang technique nito, hindi mo siya babanatin ng husto. Bakit? Kasi nga, dahil nga, hindi siya, yung material kasing to, hindi siya original. Mumurahin lang to kasi ang original talaga ng leather is makapal, tsaka mabigat. Magaan lang tong material na to kasi meron akong, yung sofa namin sa bahay, ako mismo ang nag-repair kasi tinatalo na ng anak ko yon nung maliit pa siya. So nabutas na yung upholstery niya, tinahi ko, bumili ako ng material ng leather. And then yan, ayan kita nyo, nagawa ko na. Yan na yung una kong gawa. Na repair na natin yung pinakauna. So ganyan lang basic, tinahi ko siya sa gilid para hindi rin siya kakain masyado ng material. Pwede ko naman siyang isukob totally, pero mas matipid sa material yung ganyan, no? And then yan, since nakagawa na ako ng una kong prototype, kumbaga yun yung pinagpracticean ko. Ngayon yung gagawin ko,
uulitin ko na yung yung proseso nung ginawa ko, and then i-adjust ko na yung kumbaga yung diskarte ko kung paano ko siya tatahiin. So meron na akong diskarte na una, and then uulit-ulitin ko na lang. And later, hindi ko na kasi nakuhaan ng video na kasabay kong nananahi yung iba kong kasama. Yung iba ko kasing kasama, tinuro ko yung kung paano ko siya ginawa. And then sinundan lang nila yung way ng pagtatahi ko para maging pare-parehas yung yung pagkakatahi niya. Pag natapos, pare-parehas ng pagkadisenyo ng pagkatahi. Yan. So, yun. Pagkaputol ko niyan, may marking ako. And then, ganun, uulitin ko lang naman yung yung proseso ng pagtatahi. And then, papansin nyo, habang tinatay ko siya, hinihila ko siya sa kabila. Dapat yun, pwede nyo lagyan ng pansipit para hindi masyadong gumalaw. Ako kasi, sanay naman ako, habang tinatay ko siya, tinitingnan ko pa rin kung nandun pa rin siya sa alignment nung marking ko. Sa loob, sa may kanto. Kasi may guhit sa kanto yan para makita ko kung lumalayo ba siya. Pero para pwede nyo siyang lagyan ng pansipit sa dulo, sa kabilang kanto. And then yan, ganyan lang ako magbuhol. Binubuhol ko lang ng ganon, hihigpitan nyo lang. Kasi nga, dumudulas yung mga ganyan sinulid. Kasi yung iba niyan parang may wax. Madulas yung Pero yan, wala namang wax yan. Yung material na, yung pantahi namin na sinulid na makapal. And then mapapansin nyo, meron akong tool na na ginagamit. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko na tool para ipantulak yung karayom. Kasi ilan yung itutusok mo halos parang 4 na patong na leather, yung foam, tsaka yung pinaka-caution na itim na yan yung tutusukin mo, halos 5 layer. So masyado siyang masakit sa kamay. Hindi siya kayang itulak ng kamay kasi mahihirapan ka. So meron akong tool na ginagamit para maitusok ko siya. Ayan, ginagamit kong tool. Merong area malambot, pero most of area matigas siya. So kailangan may pantusok ka para hindi mahirapan yung daliri mo at matusok mo ng maayos, ng mas safe yung kamay mo. Makikita niyo yan later kung ano yung ginagamit kong material. Makikita niyo yung material na yan sa mga bahay niyo kung ano yung ginagamit ko. Merong ganyan sa barko, pero iba yung design niya. Hindi ko siya type na design kasi dumudulas and hindi niya nalalak yung yung karayom. Doon kasi sa design sa barko, yung gawa nila dumudulas. And then ayan, mapapansin nyo, nagawa ko na yung pangalawa. So nakatapos na ako ng pangalawa. Di ba? Presentable siya tingnan kahit paano, di ba? And then yung pangatlo. Sinisimulan na natin yung pangatlo. So ayan, mapapansin nyo, yung nakaipit, yung pansipit sa parang stationary. Ayun habang tinatahi ko siya, para hindi siya hirapan ako na hawakan yung tela, isipit nyo siya. Kumbaga, nyo siya, ipitin nyo siya doon para naka-steady habang tuloy-tuloy lang kayong nagtatahi para hindi siya gumagalaw masyado. Kung marami kayong pansipit, sipitin nyo yung kabilang side para habang tinatahi nyo siya, banat na siya. Hindi nyo na siya mayat-maya binabanat kasi nga para makita nyo kung nasa tama pa ring position yung yung tinatahi nyo. Kasi pag hinayaan nyo yan, tahi lang kayo ng tahi, mamaya malayo na yung adjustment niya, hindi na siya pantay, no? Kumbaga sa manhole, pag nagsara kayo ng manhole, pag sinara nyo yan ng paikot, yung kabilang dulo, pag malapit na kayo sa dulo, nakauwang yan. Kaya ang pagsasara ng manhole, di ba, ang unang ginagawa natin, kinocross natin para even yung pagkasara niya. Ganon din sa pagtatahi, i-even nyo yung pagtatahi, i-cross nyo muna. Unless na lang, meron kayong ibang procedure. Ako kasi ganyan. And then, ayan, mapapansin nyo yung yung material na ginagamit ko sa pagtatahi. Bakit hindi, para hindi masakit masyado sa kamay. Kasi masakit ang pagtatahi. Kasi mano-mano ang pagtatahi niyan. And then, mapapansin nyo, etong tool na ginagamit ko, yan, kita nyo, pinatong ko siya ron, tinutusok. Meron siyang parang kumakalang siya ron, ayan yung butas. Yun. Yang tool na ginagamit kong yan yung mga pinaggamitan sa ROTC. Di ba meron tayong buckle
na sintron or yung sintron ng mga cargo shorts, mga ganon. Yun, ganon ang design nun. Meron ako mga ganong sintron na Sirana. Yan ang ginagamit kong pantulak. Kasi pag kinalang mo yung karayom, hindi yan dudulas kasi nga may parang naglalak siya. Ayan o. Hindi yan dumudulas. Kasi malalim-lalim yung butas nun. Hindi yan katulad nung ginagamit natin sa barko na sinusuot sa kamay. Dumudulas yun kasi hindi naman na itutusok total yung karayom sa loob nun kasi kinakalang mo lang siya doon sa parang metal. Ayan, na ikakalang mo siya kasi may butas. Ayan o. Kita nyo? O. Dalawang kamay ang ginagamit ko na ipipress ko lang siya. Hindi na ako nahihirapang magtusok ng karayom. Diba? Kaysa naman gamitin mo yung daliri mo na 2 piraso. 2 pirasong daliri mo lang gagamitin, hindi mo naman magagamit yung 4 unless may hahawak ng tinatahi mo. So, yon. Yung isa nga, tinatahi ko na. And then, papakita ko sa inyo paano ko siya tinahi. So, mostly kasi ng mga sala set sa barko, lalo na pag Korean made, halos pare-parehas tayo. And mostly ang nagiging sira niya is yung inuupuan. So ito nga, durug-durug na siya. So nagpadala sila ng order sila sa dry dock na leather, and then ito ang ginawa ko. Ganito ko siya tinahi. So ayan papansin nyo, tinano ko siya tinahi. Ang ginawa ko, para siyang sinuklob ko lang. Ayan. Yan, sa ilalim, dito ko siya tinahi. Ang ginawa ko, tinahi dito ko siya tinusok, pinalabas ko siya rito, and then pinakapit ko yung ayan yan, tinusok ko siya ron sa gilid para may kapitan siya, and then pagtusok ko sa gilid, dito ko siya pinalabas, and then dito ko siya tinahi. So ang ginawa kong paraan ng pagtahi is, so yan, mapapansin nyo dito, tinahi ko siya mga 1 cm, and then pagdating dito, binuka ko na siya ng mga 1 inches. Yan, pagdating sa dulo, tinahi ko siya ng mga 1 inches uli, ng 1 cm hanggang sa masara siya. And then pagdating dito sa gilid, hindi ko na siya kinating dito as tinahi. Ang ginawa ko, para buo siya, tiniklop ko siya papaloob. Yung parang nag-gift wrap tayo ng gift wrapper. Pag nag-wrapper tayo, di ba? Tiklopin mo siya tapos isasara mo. So, although bukas siya rito, pero hindi rin yan matatanggal kasi nakasilyado siya rito. Pero kung gusto niyo mas matibay, pwede niyo lagyan ng rugby dito. Pero for me, okay na to. Hindi na to basta matatanggal. No? So, yan. Paikot ko siya, tinahi ko siya ng paikot. Ayan, tinahi ko siya ng paikot. Yan, and then yan yung itsura niya. Diba? So kahit pa paano, medyo na siya, maayos-ayos na siya tingnan. Diba? And then umorder sila ng kulay na malapit-lapit dun sa salaset. No? So at least merong so at least, di ba, from this one to this one, di ba? So kahit pa paano maganda rin siya tingnan at maayos-ayos. Hindi magtataka kayo bakit hindi bumili ang kumpanya ng bago, no? Bakit hindi bumili ang kumpanya ng bago? So nakakaalam nito ang mga superintendent. Pero di ba lagi natin sinasabi, mayaman naman ang kumpanya. Bakit di sila makabili? Sa totoo lang, pag nagkaroon kayo ng sarili nyong kumpanya, marirealize nyo ang purpose. Bakit kailangan magtipid na isang kumpanya? Bakit instead of buying new, why they send repair materials? Bakit? Kasi ganun talaga ang isang kumpanya. Para mag-survive, para mag-thrive ang isang company, kailangan kasama sa system ng company nyo, marunong kayong mag-cost cutting, kailangan mag-budget kayo, kailangan gamitin kung ano yung pwedeng resources, kung pwede pa.
no? So, yun. Ito lang yung pinadala nila. Pero, di ba? No, kahit papaano, ito nga lang, merong ibang way ng repair, meron kasing ibang paraan ng repair dito. Kaso, wala silang pinadalang ganun. May dinidikit kasi rito eh. Kaya ko rin siyang i-repair, pero merong ibang repair kit. No? So, hindi ko siya maituro kasi walang repair kit. No? Pero dito, kahit papaano, ito, yun, na-repair natin, di ba? So, yun. Good luck and see you on my next OFW story. Bye-bye!